Orchid din. Mga orchids din Sir po Dom? yan. This one. Yung may mga pseudobulbs po. Ito. Ayan. Mapapansin mo ang kapal-kapal din po ng kanyang mga dahon. Ayan po. So, itong part na to, mga orchid yan. May mga rhizome lang po siya, kaya doon siya tumutubo. Hanggang sa kumakapit na siya sa puno, paangat. Ayan. Nakakapit po siya sa puno. Ay, ano po yun? Tubig. Ha? Sir Dom, Yes, sir. Picnic na. picnic. Sige, sige. Dito po ako, sir. Dito po, dito po. Okay na po ako dito. Smile, kinukunan kayo ng camera. Ito ang tunay na mineral. Diyos po to bless the food. Sana po magbigay po ng kalakasan po namin, Panginoon, at patuloy na gabayan po kami sa aming mission ngayong araw na ito. We ask this in Jesus' name. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed. So dito tayo nagpahinga at nag-lunch. Tapos kita niya po ang lalaki ng mga puno. Ito daw po yung mga tangili. First class na hardwood. Yan. Okay, let's go. Since Nandito na tayo sa medyo shaded na area, sir. So mapapansin natin ito. Meron na tayong makikitang mga kumikintab na leaves ng mga fern, and then sometimes itong mga plants dito, no. So pwede rin siya kasing gamitin as aesthetic or mismong pang terrarium. Yun nga lang, sa shaded lang din siya mabuhay. Mapapansin nyo, nagiging metallic gray yung color niya. Or dark na po. Pero, andito lang naman siya sa shaded na lugar. shaded na malamig siguro. Opo. Nag-iba na yung texture ng plant. Yes, sir. Iba na. Mapapansin niyo yung mga ibang mga dahon, ang kikintab na medyo metallic. Tumba na yung puno, oh. Eh, may mga ano, oh. Parang ganoderma, no? Mga Parang ganoderma mushroom. nga. Ganoderma, matitigas na mushroom eh. may gamit po yan? Medicinal ba? Ano yan, sir? Mga mushroom po. Tsaka kinukultivate po talaga din siya. Yan. Ganon. Yan. So, ina-extract siya. Maganda rin po ito. Sa Chinese, ito po yung ginagamit nilang Medicinal.
medicinal mushroom po. Edible po ito. Lapit na tayo. Hindi ko din masabi, sir. Ganda ng dahon. Kakaiba. Sir. Ano? Orchid to. Ganda, no? Ayan. So, let's go, let's go. Sir Dom, sunod tayo. Ah, yes, sir, yes, sir. So, nakarating na po tayo sa location. Sir John, Yes, sir. ito na ho. Walang ahas ba dito? Wala, sir. Wala. Tsaka yun nadaanan na itong dinadaanan natin, sir. Hindi ko din i-disclose kung saang area po tayo para yung mga poacher hindi nila puntahan. Doon tayo. Sige. Dito tayo. Okay. Ay, balik tayo doon. Doon Balik tayo. Doon tayo pala. Balik. Yun lang ang pinakamababa. So, balik tayo ng konti. So first time natin makikita yung orchid na yan. Sir Dom, saang Sige, ma'am. pera nakikita yan? Sorry, sir. Anong pera nakikita yan? Sa 100 pesos po. Siya po yung nakahalo doon sa ano natin, polymer na 100 pesos natin. 100 pesos. Opo. Tayo dito. Dito. Diyan to. Gumagawa ng bagong daan. So maswerte ho tayo at nakakita tayo ng puno na nasa baba na kinapitan na ng orchid. Normally yan, nandun sila sa mataas. Okay. So, Okay. andito na po tayo sa area na kung saan matatagpuan po natin ang nasa yung orchids, endangered orchids na tinatawag na Ceratocentron fusili. Mhm. So ito po yung miniature orchids na kulay orange. So mapapansin po natin, andito siya, ito. Ah, siya yan. So, ibig sabihin talagang miniature, maliliit siya. Mhm. So kung i-compare po natin ng susi, so ito po yung susi. Para may point of reference. Ito po yung point of reference natin. Maliit talaga siya. Maliit. So yan lang ang kanya. Okay. So yung piso may ikon kayo. Ito pong Ceratocentron naka-include sa polymer peso bill natin. So yan lang. Coins lang to para reference lang natin kung gaano kalaki. Ah, okay. Para makita lang yung reference. So yun po yung kanya. Halos 5, parang 5 to teka, 1 centimeter din. Pagka yung full grown na siya is 1 inch lang yung dahon. 1 inch. 1 inch lang, yun na yung pinaka-maximum niya. Pinakamalaki na niya. Pinakamalaki na. Sa base din po doon sa kanina, yung pong ating guide, may kinuhanan na, nakakuha na sila. May pumunta rito, ayun po yung pinagtanggalan Ito Ito, kuwan po yan. Kuwan ng gulok. So yan, pagkuha niyan is chachap nila para makuha nila na hindi Masira. stress or makuha yung itong Ceratocentron. Nagiging-iwadan. So ilan po yan nakakabit dito sa puno na to? Ay, medyo marami rin po ito. Siguro to mga nasa kuwan na. Ito ba, nasa likod meron din po. May 30 na siguro yan. Ilan MB lang mo. Ano po ito? Ay, kuwan po to, branch. Sa branch ng ng puno. Puno. So ito, may isang orchids pa rin dito. Ayan, orchid din yan, oh. Okay. Orchid din to. So yan, so makikita po natin maliliit pa lang, meron ng
kung siya, kinukuha na talaga. How much more pag nagbulaklak na, siyempre, mas mabenta yan. Kaya kung hindi po natin i-conserve ito, hindi natin i-reproduce, sigurado mauubos yan. At dito nga lang sa Vizcaya boundary natin makikita. Yun. Wala ko may mga site parent na pwedeng tingnan pero sa sukal napakasukal kaya mahirap natin puntahan. Maliliit din po yung bulaklak niyan. Halos ganyan din po kalaki. Siguro tingnan natin namin sa libro, andun sa libro. Dito nag-research si Jim Coates, yung pong scientist na nakadiscover ito na meron dito yung dito na matatagpuan yung itong identified na species ng orchids. So yan po kasi iba yan. Iba yan. Klase yan. So ganon. Wow, ito rin po. Siya rin po to. Siya rin po yan. Ito. Siya yan, oh. Ayan po. Yes po. So siguro kung parami po natin yan, Siya yan, oh. ito na rin siguro yung site na paglalagyan Paglalagyan. natin ng kuha natin para dumami. Siyempre. Yes po. And then pababantayan natin. Lalagyan natin ng karatula na restricted area to para sa Cerato at saka native orchids. So baka siguro po expect ninyo na pag sinabi nating orchids grove talagang namumutik-tik. Pero dito po wala nang ganun siguro. Naubos na. Napagpilian na. Unless siguro pag doon na, no? Mas matataas. Matataas na lugar na, medyo ano yan. May nakakarating din siguro dyan. Yung mga cancer, yung mga Poachers. na. Native. mga naghahunt ng wildlife siguro meron nakarating rin. May mga kwanta, may mga usap pa tayo rito, may mga baboy ramo. Dami. Meron pa dito. 30 plus na yung nabilang ko. Oh? Marami. Asan may tao dun sa taas? Marami sa taas. Picture man dito, ado pa eh. Adusal. Bawal daw. Hindi. Pwede. Tingnan ko natin. Pakita. Sa taas. Oo. Ayun, may mga yun, no? Doon siya, sa taas. Bumaba ka tan? Yan ka na, bantayan Baba ka na? Parang di kunin. Kailangan mo pagbaba. Nakaharang ka dyan. So yan. So ito lang na puno. Meron pa rin sa baba. Ano pong pangalan ng puno na to? Sir Menro? Oak tree. Ang tawag Oak po tree. yan. Ang local name is tiklag. Tiklag. Hardwood din yan. Hindi. Sir. Di ba pa adom niya ito kapan na kaya na? Tiklag tan. Ayun. So according po rin sa ako natin, guide, talagang ito lang na puno, tiklag lang. Tiklag lang talaga ang Oak tree kinakapitan lang niya. nabubuhay. Kaya ang isang ko natin dito sa conservation, padadamihin natin yung Yung oak pinupuno tree. dito. Yes. Para doon siya, yun siya yung pinaka-host na kanya. May 100 pesos bill kayo dyan. Bakit? O baka naman kailangan niya ng elevation para sa mga... Sino pong may Yung kasi 100? nagtatribe ito sa 1,000 meters elevation. 1,000 Ibig sabihin siguro meters. ito, check mo nga MJ, no? 1,000 dito eh. 1,000 meters. Sino may 100 pesos? Sir Dom, saan siya rito? Yung luma, eh. Wala sir. Nasa polymer dapat sir. Hindi siya sa lumang 100. Yung nasa bago. Baka may 100 po kayong bago. Siya yung nasa naka-hollow na ano po, na orchid flower dun po sa 100 peso bill natin na polymer. Okay, so ito po yan. Sir Dom, i-describe natin siya. Ito yon. So ito yung ano niya, no? Yung anong tawag dito? Yung branch po niya. ng kanyang Opo. oak tree. Branch ng oak tree. So siya yon. Ito, to. Yes po. Yan na po yan. Yung maliit. But according to Sir John Simeon ng Menro natin, bali yung pinaka-mature po niya is yung 1 inch po yung size ng yung length ng dahon niya. dahon. So meaning to say, since ito medyo ano lang po Medyo ito, kalahati. kalahati. So meaning medyo lalaki pa po.
So kung sakali din naman po, gagamitin natin to halimbawa as our planting material or specimen para sa conservation, ang kukunin natin dyan mismo will be the leaf. Mapapansin natin makapal yung kanyang leaf. Oh. So kahit kahit hindi na natin hintayin na magkaroon siya ng flower and then ipopollinate, so ang gagawin na lang po natin, kukuha tayo ng mga leaf and then from that leaf, kakandak lang po tayo ng series of sterilization para malinis siyang mailagay doon sa loob ng bote at pakakalyuhin po natin siya. Ibig sabihin ng kalyo, doon sa single cell na kukunin natin na part ng dahon or ng halaman, doon tayo mag-focus para makapag-clone tayo eventually ng mga... Iko-clone siya. Yes po. So, ibig sabihin, kahit leaf lang po kayang magkaroon dyan, pero idadaan natin for callus induction. So, may mga hormone din tayong gagamitin para mag-induce naman siya ng kalyo. Yun po. Okay. Ito pa rin, ano? Yes, sir. Opo, Ito yan. rin. Ito rin po siya. Ito, and this one. Ito, medyo... Ito man na green. Oo. Aha. Palagay ko, sir, ito. Malapit. Ang swerte natin dahil merong pod na dito. Oh. Yung May kwan pod siya? Kwan siya, So, nag-ano na siya, nagpod Namulaklak na na. siya. Pero hindi natin alam kung kailan siya nagpod. Kasi medyo naninilaw na siya. Either nagkaroon ng stress yung pod, kaya nanilaw, or magkakaroon na siya ng maturity. Pero luckily, napapansin natin, wala pa naman siyang butas. So, naka-intact pa po sa loob yung mga microscopic seeds. Meaning to say, kung successful tayo, pwede na yan mismong, yan na yung mag-start yung ating conservation effort po. Pwede na natin siyang paramihin at palakihin dun sa loob ng lab. Ayan. Nice. So, swerte dahil mayroong inflorescence, tsaka may seed pod na po siya. Ayan po. Nice. so Galing. yun po yung kwan, Sir Tom, Dom. Apo. Kinorek ka tayo ni kwan noon, ni Sir Nanding. Ito is not pod. Pod ang tawag. Apo, pod. Hindi, kwan siya. Capsule. 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 Mga capsule. Green capsule or orchid capsule. Okay. Turo ko Nasanay lang kami sa pod. pod. Pero anyway, yan pong capsule. Yun yung capsule. Yan po. And then ito po yung inflorescence niya kung saan po nakakabit yung capsule na before siya nag-capsule, ayan po ay isang flower Yun. na kulay orange. Yun. Ito ang capsule. Ayan. So yun Okay. lang ang mga capsule lang kailangan natin kunin para Yes po. ma-propagate. So at least, nandun pa rin yung naka-intact pa din sa wild yung ating mismong halaman. Either yung dahon, pipitas lang tayo ng isang pirasong dahon, buhay pa rin yung halaman. Yung pod, buhay pa rin yung halaman. So meaning to say, yun yung conservation-wise na less yung risk pagdating sa mapapatay natin yung mismong halaman sa wild. Pwede ba nating i-demo yung pagkuha na ng ng pod or yung capsule o kaya yung dahon? Ayun nga po, hindi natin i-allow muna na manguha po tayo. Sample. Siguro, lakarin muna natin yung collector's permit sa DNR. Lalo na sa, kunyata, BMB ang may hawak niyan. Before tayo pwedeng makakuha. Even for the dahon only? Or yung Kung siguro capsule? po yung capsule, kung meron sanang capsule tayo makita ngayon, ay allowed naman siguro yan. Wala naman, hindi na natin na Nadi-disturb naman eh. Opo, Hindi hindi natin natin. na-alter o na-disturb yung Mismong Yung plant. mother plant. mismong mother plant. So for the meantime, ganun lang po muna siguro para hindi naman tayo makuha sa DNR. Ma-question. Alright. So, okay, thank you po. Ito po siguro, pagkayarin nito, bababa na rin tayo. Baba na tayo. Yes. So siguro, samantalahin ko na rin pakilala yung ating staff. Yan. Dito si Sir, Doktora. Ayan. Sino muna, sige si Doktora. Ay, ako muna magpakilala kay ano. At sige po. Sa aking staff, lapit kayo para makilala rin naman kayo. Forest Ranger natin, si Mark Jason Bugtong. Ito po rin yung kapitbahay natin sa Imugan. So yung pong place ni Pastor Rice, Delbert Rice. Then, ito, lapit ka nito. Oh, Ito madam. naman po yung si Forester Ruth Angelica Mendones. Staff po natin yan. Sa Forest and Wildlife Conservation, siya po ang focal person. Then si Clarissa Anoma. So native din po kami rito ng
ng Santa Fe, Forester Clarissa, product din po yung tatlo kami, product ng NBSU Bayumbong. So mga foresters. Isa naman po yung focal person dun sa ating solid waste management. And at the same time, tulong-tulungan yan. Then ito po si Nardo, yun po yung natin. Siya po yung guide natin sa pag-identify ng orchids group. Siya rin po siguro, mai-hire na rin yan natin as a forest guard. Then, sumama na rin po rito si Kagawad dati. Kagawad ka pa lang, tata? Si July. July is Espera. So July, pakita ka. Oh, ano yun? O, may nangagat na. Ay, may pipinig. Huwag kayong gagalaw. Oh, okay. O yan, may Ano yan? kinakagat na po Bee. ng wildlife. Huwag nang gagalaw para hindi tayo masakit din mga gat yan. Ganun ba yun? So yun po yung dito sa wild. Si Sir Dom, pakilala rin niya sila, Sir Dom. Doktor at saka si Pastor. Oh, yes po. Bale, sa team naman po namin, nandito po si Dr. Joy Rio Tutar Ubaldo, ang aming Vice President ng Rio Tutars Institute of Science, Arts and Trades Incorporated. Together with ang kanya pong mapagmahal na asawa, si Pastor Dominador Ubaldo po. Hello po. Yes po. Siya naman po ang presidente ng ng Resatil Training Center po. Ayun, kami po yung partner ni LGU LGU Santa Fe. Santa Fe pagdating po sa conservation. Yan po. Okay. So ito pong area na to, nagpaalam na rin tayo sa sa Kalahan Educational Foundation. Actually, two days ago, kausap natin si dating IPMR, Provincial IPMR, Sami Balinhawang, nagpaalam tayo na Pupunta tayo. dito para makita yung yung area kung saan matatagpuan yung ating pinaka priority, isa sa priority natin na i-conserve at i-propagate na native orchids. So napakahalaga po kasi yung serato dahil nasa perang papel, dito lang matatagpuan, kaya kailangan i-conserve natin and maproteksyonan. Ako po yung nagpapasalamat kay Sir Dom, kay Doktora Joy Ubaldo at sa kay Pastor. Dahil kayo pa yung unahang partner namin na nakarating dito. Although malayo, ditungkod tayo lahat, pero at least narating natin. At alam na natin kung saan natin gagawa yung natin, dadalhin yung mga kunwari na i-produce na natin, napalaki natin, napadami. Babalik po natin dito yung orchids na yung serato at sana nga dumami. Yes. At magiging partner din po natin ang Kalahan Educational Foundation. So, thank you po. Maraming salamat. Lalo po sa ating vlogger, si Sir Buddy. Buddy. O, magka-buddy na tayo ngayon. Okay, thank you. Thank you. Alright. So, ayan po, nakita natin yung napakaliit pala, no, nung orchid na ito, na kasulok-sulukan ng bundok, kalayo-layo ng ating hinike. But sulit, nakita natin yung orchid. Ayan, ito po ay isang species din, another species of genus ng Alocasia. Hindi ko lang alam kung anong species po niya. Pero native natin to and at the same time nagpa-flower na po siya. So maganda rin po siyang for ornamental plant. Ornamental taro po siya. Ganda. Isa po to sa mga ginagawa ng Thailand na pinapa-variegate nila para mas magmahal kasi mas lalong kakaiba. Ayan po. Pero hindi siya katulad ng mga cardboard na anthurium or alocasia din or any aroids kasi medyo malambot naman siya. Pero makintab yung dahon and at the same time nandun siya shaded na nagkakaroon ng reflection ng metallic green yung kanyang Dark green. Opo. Na shiny. Yes. Magandang i-tissue culture din yun, sir. Yung malaki nito, sir, yan yung pinagkaguluhan ng pandemic. Yung elephant ear na pinangkakain lang sa mga baboy. Pero may value noong pandemic.
Sa mga gantong habitat din kasi sir, may mga natural na nagkakaroon ng variegation eh. Around 1 in a million po. Or 1 is to 100,000. Depende sa klase ng halaman. Once na makakuha tayo noon, ayun, we can consider it as extremely rare na. Oh. Ganda oh. Another species of alocasia. Wala yan sa sa metro. Wala sir. Usually nabubuhay sila yung mga gantong alocasia po sa mga shaded na lugar. I'm not so sure kung anong alocasia lang siya. Ayos. Yan ang totoong success. Success. Napagod, ginutom. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walking. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.